It is written in the Bible, based on the version of the Amplified. Let me just quote from what the book of Malachi says. Those who feared the Lord talk often one to another, and the Lord listened and he heard it. And then the book of remembrance was written before him of those who reverence and worshipfully feared the Lord and who thought on his name. May mga pagkakataon na makikita natin ang mga taong may takot sa Diyos ay magsama-sama, magkakaisa, regardless of their differences, cultural background, personality, ideas. But this group of people, which I'm about to see, actually it's already happening. This part of the scriptures, this is not just a prophetic word based on the Old Testament, but these are the prophetic words for today's generation. Mahirap i-distinguish sa panahon natin who are the true believers, who are the true disciples, children, and soldiers of the cross, versus those, they are in the house, they are in the church, but you don't see even a slight or a little bit about the life and the manifestation of the life of Jesus, which of course nakikita yan kahit na papaano doon sa bunga na nakikilos natin regardless ng ating mga kapintasan. Ang isang totoong mananampalataya kay Kristo, hindi pwedeng hindi niya maikakaila kung anong klaseng buhay na meron siya, dahil sa kabila ng kanyang mga imperfection na ngayon ay patuloy pa siyang pinapaganap, hindi pwedeng hindi lilitaw kung ano yung klaseng binhi na naitanim o naipunla o klaseng buhay na mayroon siya kasalukuyang simula ng maranasan niya si Kristo sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay nang siya'y tanggapin niya ang ating Panginoon bilang isang tagapagligtas at ariing Panginoon ng kanyang buhay. Hindi pwedeng hindi magkakaroon ng manifestation o pagkilos ang Espiritu ng Diyos sa kanya dahil pinapanahanan na siya ng buhay ng anak ng Diyos. Nananatili sa kanya ang binhi ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, sa lahat ng mga Kristiyano, hindi lang sa lugar na ito, ang pagiging Kristiyano ay hindi ito issue noong yung active ka sa church mo o member ka sa church mo. Pwede ka naman kasi maging active at maging member ng isang simbahan, pero posible rin na hindi ka naman tinatahanan ng buhay ni Kristo. And that's possible. Because being a Christian is not just about membership, alam niyo yan, but being a Christian is about anong klaseng buhay ang naipunla sa iyo, ang naitanim sa iyo, kung bakit ikaw ay isa sa mga kabilang sa mga bagong nilalang base sa aklat ng Korintos 5:7. Anyone who is in Christ is a new creation. What makes me a new creation, hindi dahil sa aking pagsisikap. What makes me a new creation, hindi dahil sa aking panlabas sa kabanalan. What makes me a new creation is because no other than the righteousness of Jesus that I have in my heart, and that seed of righteousness, that life of Jesus within me will eventually grow, and someday it will be going to manifest. Marami akong mga hindi alam, ignorante ako sa mga marami pang bagay, pero darating ang panahon, maging mga bagay na hindi ko naunawaan at ignorante ako sa mga maraming bagay patungkol sa Diyos at sa kanyang salita, ay lilinaw at lilinaw yan sa aking buhay dahil mananaig at mananahig yung buhay na taglay ko kay Kristo. Lalo na kung ako ay nakikipag-cooperate
doon sa supernatural seed na mayroon ako. Ang pagsilang ninyo nang kayo ma-born again, hindi ito gawa ng pastor, hindi ito gawa ng tao, at hindi rin ito pagpipilit ng inyong mga magulang na kayo napunta sa simbahan at sasabihin kayo na born again. No, it's not the work of man. Walang intervention ng tao. Nang kayo ma-born again, it's purely the work of God na born again kayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos, based on John 1:12. You were born from above, born from the power of God. Kung kayo'y na-born again base doon sa membership o gawa ng tao, hindi matibay ang iyong kinatatayuan. Sad to say. But if you are born from above, dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo sa kanyang kapangyarihan, bagay na gusto kong maunawaan ng lahat ng mga believers, mga mananampalataya, panahong dapat tayo lalong magpakaseryoso at intindihin at unawain ng mga bagay na nais ang Diyos para sa atin, lalo na sa mga huling araw na ito, dahil masyadong short ang mga panahon natin. With all the busyness, maraming distraction sa paligid natin, tapos walang bahala ka pa sa iyong buhay as believers in Christ. No, you cannot afford to live a reluctant, relaxed, apathetic believer sa mga panahon natin ito. Hindi yung parang wala lang sa iyo, parang it's just fine with me whether active ako o hindi, malamig ako sa Panginoon o hindi, compromise o hindi, na makamundo ako o hindi, it's just fine with me. No, there is no such thing sa totoong believer, sapagkat ang isang totoong believer na naisilang na muli sa kapangyarihan ng Diyos na ngayon ay naging bago ng nilalang, hindi yan mapalagay sa kanyang kalagayan ng hihina, ng lalamig, ng lulupaypay. Hindi yan mapalagay sa kanyang kalagayan. Nagkakasala, nagiging makamundo, nakakalimot sa Diyos, nakakapag-compromise. Ang totoong mananampalataya ay hindi mapalagay, hindi mapakali sa kanyang estado sa kasalukuyan, kung sakaling siya man ay nakakaramdam ng paghihina sa kanyang buhay pananampalataya at unti-unti siyang hinihila ng sanlibutan pabalik sa mundo. Hindi yan mapakali, sapagkat may buhay na nasa loob niya na lalaban at makikipaglaban para sa kanya. Because we are more than conqueror. May buhay ka na nasa iyo na handang makipag-away sa mundo, makipag-away para sa iyo sa dyablo, at makipag-away para sa iyo laban sa sarili mo. Because it's a supernatural seed. It is not just a simple seed. Minsan, ako'y nangilabot ng mapanood ko sa isang documentary sa Discovery Channel kung paano nila ina-abort yung bata sa loob ng tiyan ng nanay. Nasaksiyan ko ang isang bata na may kompleto ng kamay at paa, nang ipasok yung instrumento para patayin yung bata sa loob, makikita mo yung bata lumalaban. Sinisikap niyang maiwasan yung ipinapasok na instrumento, bagamat walang buwang, pero nilalabanan niya yung alam niyang ikamamatay ng bata kahit wala pa siyang alam. Hindi pa siya naisisilang, pero dahil siya ay isang buhay na nandoon sa sinapupunan ng nanay, at ngayon yung buhay na yun ay mismong nakikipaglaban para yung buhay ng bata ay hindi mapunta sa peligro. Kung yan ay totoo sa mga ina-abort, hindi ba niyo naisip masigit na totoo doon sa buhay ni Kristo na nasa atin, na kung sakaling tayo ay sinisikap ng dyablo na patayin yung buhay na yan na nasa atin, makikipaglaban ang buhay na yan para sa iyo. Actually, ikaw ang kanyang ipaglalaban, sapagkat ikaw ay hinirang. You were transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Bigyan natin siya ng palakpak. Come on! You see, I just pray and hoping that you will be going to realize and understand your true identity in Christ, not based kung ano ang ini-interpret ng mundo, not based kung ano ang ini-interpret ng relihiyon, but based kung ano ang sinasabi ng Diyos, kung sino ka at kung ano ka. Lahat na nag-agree dyan, magsabing amen.
Nakikita ko sa panahon ito ang muling pagbubuo ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tunay na anak. You better be aware at pakinggan niyo mabuti itong sinasabi ko. These are the people who fear the Lord, and they talk often one to another. Nagpe-fellowship sila. They met, and when they met, they talk about the fear of the Lord. Ngayon, napansin ko, bihira na lang. Hindi ko minamali yung sometimes may mga casual na nag-uusap tayo sa mga kung ano yung bagong gadget na meron ka, or you talk about this. Wala namang mali dyan. Pero hindi yung puro yan lang at yan ang pinag-usapan na sa 5 oras na pagsasama ninyo ay minsan hindi man lang mabanggit ang inyong buhay kay Kristo dahil hindi na kayo taga-mundo at hindi na kayo taga-rito, kundi ang buhay ninyo ay taga-doon na. Kaya nga, hindi pwedeng hindi lalabas sa inyong bibig na minsan mapag-usapan ang mga hinaharap ninyo kung ano ang magiging sino kayo at ano tayo balang araw kay Kristo. And so, dumarating tayo sa panahong we encourage one another, we remind each other, and then we correct each other, all because mayroon tayong pare-parehong takot kay Yahweh, all because ayaw nating tayo'y mawala, all because ayaw nating ma-abort yung buhay na mayroon tayo. Because we love God. Lahat tayo may takot kay Yahweh, lahat tayo ginagalang si Yahweh, lahat tayo ay nagsisikap na malaman pa kung anong pwede nating magawa sa panahon ito. Kung sakaling tayo man ay nanlulbaypay pero hindi ka happy, and so you consult what your true situation to your brother and sister, and then you ask him to pray for you. Why? It's because you know meron kang takot kay Yahweh. Some people today are being distracted so much sa mundong ito. Masyado silang lulong sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang barkada, sa kanilang friends outside the church, na hindi nila alam, unti-unti sila'y hinihila papalayo. Kaya nga ang sabi ng Peter 5, that as believer, we should be vigilant and be watchful, because the devil is like a roaring lion seeking whom he may kill and destroy and then devour. Ang diablong kaaway natin ay hindi ito isang diablong pipitsugin. Na-impluensyahan niya 1/3 of the angelic being to follow him. He has the capacity to influence you. And so, we are always on guard, vigilant, watchful, because we don't allow him to destroy us. We don't allow him to kill us. No way. And we are ready to resist him. Nasaan ang mga may takot kay Yahweh? Nasaan ang Kristiyano sa panahon natin ngayon na at least man lang hindi nawawala sa kanilang salita with all the happiness, with all the joy they have when they met? But to those who really love God and love Jesus, hindi pwedeng hindi mawala sa usapan ninyo yung Diyos, because you all know na hindi naman permanente ang buhay ninyo. With all the happenings, with all the joy you have, alam ninyong lahat, ang lahat ng yan hindi permanente, and you are looking forward balang araw sa isang mas matagalang pagsasama, because you all know kabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Bagay na hindi ninyo pwedeng palakasin ng isa't isa. Bunga na rin ng inyong takot kay Yahweh. Ang magandang balita rito, pinatala ng Diyos ang kanilang pangalan. Sino ito? Those who reverence and worshipfully feared the Lord, and those who thought
on His name. Who thought on His name. Ito yung mga Kristiyanong ang pangalan ng Diyos at ang Diyos ay nasa isip at puso pa nila. Araw-araw nasa isip pa rin nila ang Diyos. Hindi pwedeng hindi mawala ang Diyos sa puso nila. Nandiyan pa rin. Imposible. Pamilya mo nga dahil mahal mo, asawa mo nga, anak mo dahil mahal mo. Hindi pwedeng hindi mawala sila sa iyong isipan. With all the pagsisikap mo sa abroad, sa trabaho, negosyo, alam mo, ginagawa mo yun dahil sa asawa, pamilya, anak mo. Pero, kumusta ka? Na ngayon ikaw isang mananampalataya kay Kristo na ang buhay natin ay bago na other than what we have now sa mundong ito. Pero alam mo, mayroon tayong hinihintay na isang mas walang hanggang bayan ng Diyos na naghihintay para sa atin. Pero ang mga ilan, pag mabuhay sa mundo ito, para bang hindi na sila mamamatay. Ano mo? Pag maalala mo lang yung mga biglaang namamatay, siguro hindi naman lingid sa inyo, may isang rock, the superstar rock na kakontemporary ni Michael Jackson, si Prince, ay kamakailan lang binuwi ng buhay. No? Tapos medyo napapound out na nila na yung naging sanina kamata niya, drugs, something like that. Hindi ba kayo makakapag-isip na mga taong ito ang yaman? Ngayon pinag-uusapan saan mapunta yung kanyang estate. Ang dami niyang iniwang yaman. Agawan ng mga mag-anak. Hindi naalala ni Prince ito, no? Ang dami niya naimbak na pera. Pero ngayon pinag-aagawan. Paano siya? Sana kung mamatay ang tao tapos na. Kaso hindi. Pag mamatay ang tao hindi pang katapusan. Yun pa lang ang pasimula. Harap siya sa isang katotohanan na dapat niyang harapin ang siya binigyan ng pagkakataon ng Diyos habang nabuhay sa mundong ito na makilala ang Mesaya at tagapagligtas na sana ang magbibigay direksyon at bagong buhay sa Kanya. And yet sometimes, dahil hindi nila iyon pinili at mas pinili nila ang karangyaan sa mundong ito. Ano ngayon? Saan sila? Ano ngayon ang mapapala nila? Nakakalungkot na babawian ka ng buhay pero alam mong hindi ka handa. Babawian ka ng buhay na alam mong hindi mo nagawa ang dapat gawin habang ikaw ay buhay. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi lang maglingkod sa Diyos, binigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang buhay mo. And sometimes you refuse. Pinagpapabukas mo. Pinapaalalahanan ka ng bishop mo. Tinetext ka, tinatawag ka, ini-email ka, etc. Pero sometimes you keep on denying it. Hanggang kailan ka manatili sa ganong kalagayan? Mahabagin ng Diyos, kapatid, pero wag mo namang sagarin ang habag ng Diyos sa buhay mo, please. Maging ang Biblia ay nagsabing, I have given him a space of time to repent. I have given her a space of time to repent. But she refused. Wag nawa tayong kabilang doon sa mga who refuse. And then the Bible says, dahil doon sa kanyang pagre-refuse, ihihiga ko siya sa banig ng karamdaman hanggang hindi siya makabangon. Ayoko yun. Think of that. Darating pa ba tayo? Hihintayin pa ba ninyo na hintayin yung tayo ay magkasakit, dumating sa puntong parang maparalyze ka o wala nang mangyari sa iyo? All because of our willful disobedience? Never. And God will always prove Himself true. Irregardless of your belief, irregardless of your reasoning, totoo pa rin ang Diyos. And the Lord says, these people, they shall be mine. And in that day, when I publicly recognize and openly declare them to my jewels, my special possession, my special peculiar treasure, and these people, I will spare them as a man spares his own son who serves him. Then shall you return and discern between the righteous and the... You will discern between the righteous and the wicked, between him who serves God and him who does not, what? Serves God. Now, knowing the kind of seed you have. Panahon na kailangan ninyong kilalanin, suriin kung anong klaseng binhi na mayroon kayo o naipunla o naitanim sa inyo. Ang sabi ng Biblia, the Lord knows who are His.
kilala ng Diyos ang mga kanya. Tingnan mo katabi mo, hindi mo maikailaka mo, kilala ng Diyos ang mga kung sinong kanya. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, ang binhi ng babae at ang binhi mo ay palaging maglalaban. Ang binhi ng babae ang aapak sa iyong ulo, bagamat ang binhi mo naman ay tutuklawin ang kanyang sakong, pero siya naman ang papatay sa iyo dahil uupakan ang iyong ulo. So ito'y labanan ng binhi ng matuwid at binhi ng masama. Now Adam had sexual relationship with his wife Eve again, and she gave birth to a son. She named him Seth, and said, God has given me another child. And God has given me another child, and he will take the place of Abel, who was killed by Cain. Seth also had a son, and they named him Enos. At that time, people began to pray to the Lord. Why? That time, began to pray again to the Lord. Kasi lumitaw muli ang mabuting binhi. Nang lumitaw muli ang mga mabubuting binhi, ang mga tao ay nagpasimulang manumbalik kay Yahweh. But my slave Caleb, because there was another spirit in him, thank God for another spirit that was upon Caleb, and he proved to follow after me, and I will bring him into the land that he entered into, and his seed, thank God, shall receive it by inheritance. Thank God. Because I do believe with all my heart na may mga righteous seed ngayon na nandito that they are about to take their inheritance. They have another spirit. Alam mo, ang binhi, it's a very important topic we need to know. Because the Bible talks about it. Everything, its beginning comes from the seed. From the human being, animal kingdom, plants, every potential, all it comes from that tiny seed. Kaya napaka-importante na malaman mo ngayon kung anong klaseng binhi na mayroon ka. From it comes life. And from that life comes the fruit. And from that fruit, ay madidetermine mo kung anong klaseng binhi ang naitanim. Because based on Matthew 7, makikilala ninyo sila sa kanilang mga... So hindi mo naman maitago ang gawa mo. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno. Lalong hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Dahil ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo ang mga hindi tunay ayon sa kanilang mga gawa. Naalala ko lang, ewan ko kung kayong mga nanay, anong tawag doon sa pag isinilang ang bata? Pagluwal tapos itatabi siya ng doktor, i-check siya, titingnan kaagad kung ang bata ay may syndrome. Anong tawag? Newborn screening. Yes, newborn, titingnan. Sasabihin sa iyo ng doktor kung yung anak mo ay may depresya. Yung newborn screening. Pero alam ba niyo ngayon, sa mga bagong teknolohiya, fetus pa lang na nasa loob ng nanay, alam na nila kaagad yung anak mo kung may syndrome. Pero hindi po sinasabing may syndrome ka. Baka naman sasabihin niyo, bakit kaya ganitong mensahe ng ating bishop? Anong ibig niya sabihin? May diferensya ba ako? Sa kaharian ng Diyos, mas mabuting maagapan mo kasi ang issue dito, makita mong kalagayan mo para magkaroon ka ng chance na magbago.
Ngayon pa man, at the early stage, ay masuri mo na at upang maitama ang dapat itama. Are you getting my point? Kung may mga napapansin kang kilos, salita, gawa, laman ng puso at isip sa araw-araw na mukhang salungat sa buhay na taglay natin kay Kristo, ito yung mga panahon na dapat sana makapag-isip-isip tayo. Hindi para i-condemn mong sarili mo, hindi para sabihin mong second-class citizen ka sa kaharian ng Diyos. No way! Hindi para i-apply mo ang sarili mo sa guilt after guilt. I'm not speaking about condemnation and guilt here. I'm talking about recovery. I'm talking about repentance. I'm talking about restoration. And I'm even talking about revival in our personal lives. Ito sa aking pag-aaral sa buong iglesia, I'm not just referring to JOB, napansin ko kung bakit ang gulo ay hindi nawawala mismo sa mga nagsasabing born-again churches. Bagamat may running mga kaguluhan at division na nangyayari sa mga iba't ibang relihiyon, pero sana kung sino pa yung mga nagsasabing sila'y totoo, na pinapanahanan ng Diyos na buhay, dapat mas lalong nakikita yung pagkakaisa at pag-iibigan, di ba? Di ba? Sapagkat ang mga Kristiyano hindi naman dapat mahirap kausapin. Ang mga totoong Kristiyano, madaling magpakumbaba. Wala namang totoong Kristiyano na astig. Wala namang totoong Kristiyano na hindi marunong magpatawad. At wala rin totoong Kristiyano na nag-harbor ng bitterness, hatred sa kanyang puso. Kung ikaw ay may hatred at may bitterness ka, ngayon pa man, sinasabi ko sa inyo, kung hindi mo yan isusuko sa Diyos at pagsisisiyan ngayon pa man, ang buhay mo ipapunta sa impyerno ngayon pa man. Hindi ako nagsabi dyan, nakasulat yan, basahin mo sa Biblia, 1 John. Ang buong 1 John ay makikita mo na walang karapatan sa kaharian ng Diyos ang mga tao may pagkamuhi sa kanilang puso. Do not expect that God will be going to bring you into eternity kung meron kang hatred at bitterness sa iyong puso. God will not spare you. Never. Kaya nga isang kapansin-pansin na makikita mo sa isang mga mananampalataya, they can forgive. Marunong magpakumbabayan. Nandoon sa puso nila, naramdam mo na mayroon silang teachable spirit. Yes, they're not perfect. They aren't. No way. Pero ramdam mo doon sa kanilang willingness na gustong magpa-correct, willingness na gustong magbago, willingness na gustong magpaturo. Somehow. Yan ay isang magandang katangian na nasa isang totoong mananampalataya tungo sa kanyang ika-progreso o ika-uunlad sa mga darating na panahon. Pero kapansin-pansin kung bakit patuloy yung kalituhan, kaguluhan, division, faction sa loob ng simbahan. Isa lang naman ang reason may nahalo. Nang ilabas ng Diyos ang bansang Israel out from the bondage of Egypt, hindi naman lahat ng mga lumabas doon sa Exodus ay mga purong mga Hudyo. Marami ang nakikipamayan noon sa Egypt, mga taga-ibang bansa na mga houseboy, housegirl na nagtatrabaho, clerk, nandun sila, mga matagal na nagtatrabaho sa palasyo, sa kaharian ng Egypt, nag-abroad OFW na nanggaling sa mga karatig bansa na nagtatrabaho sa Egypt dahil ang Egypt noon ay asensado parang Amerika. So nag-abroad ang mga tao at nagpupunta para makipagtrabaho noong panahon yon sa Egypt. And so, nagkataon nang ilabas ng Diyos ang Israel dahil sinabi ng propeta na sila ay lalaya diyan sa kahirapan, hindi yung puro nagtatrabaho na lang nagtatrabaho, kayod, kain, hindi puro gano'n. Nangarap sila na balang araw, magkaroon sila ng sariling bahay, magkaroon sila ng sariling lupa, magkaroon sila ng sariling blessing, mga kahayupan, etc. And so, hindi lang ang bayang Israel ang nakarinig ng mabuting balita, marami rin sa mga OFW, mga foreigner, ang nandun sa Egypt, ang nakarinig ng balitang ito. And so, alam mo nangyari? They themselves, they join the Exodus.
Mostly, ang mga naging problema nila when they are in the wilderness ay yung mga foreigner. They complain, they rebel, they cause strife, faction, and division. Do you begin to understand what I'm talking about? Do you begin to see? Kaya nga ang tanong ko, sana makita ninyo ito, ang tanong ko, kayo ba ay may dugong Jesus? Kayo ba ay mga taong hinirang, ligtas? Kayo ba ay naniniwalang kabilang sa mga binhi ni Abraham? If your answer is yes, you behave wisely. Ayos-ayosin mo ang buhay mo. If your answer is what? Yes. Kaya nga, ang sabi sa James, do good and bad water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree make olive? Or can a grapevine make fig? No! And a well full of salty water cannot give good water. Hindi daw pwedeng magkaisa ang sa isang bukal na lalabas ang alat na tubig at ang matabang na tubig. Imposible. Imposible. Hindi naman daw pwede yung fig tree ay magbunga ng olive o yung grapevine ng fig. Imposible daw. Ang point ko, hindi naman sa habang panahon ay palagi nagsasama ang totoo at hindi totoo. Darating ang panahon, mismo ang Diyos ay gagawa ng paraan para papaghiwalay niya ang tupa sa kambing. Second Corinthians says, leave those people and be separate, says the Lord. Touch nothing that is unclean, and I will accept you. I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the my dear children. These are the last days. You have heard that the enemy of Christ is coming, and now many enemies of Christ are already here. This is how we know that these are the last days. These enemies of Christ were in our fellowship. But they left us. Bakit kaya? And they cannot stand. Lalo na ako nagpe-pray. Now why you can stand? With all the teachings, with all the revelations that I'm sharing with you, karne, that can correct you and me. Andalain ko sa Panginoon, you can stand it. At wag nawa at wala nawang isa sa inyo, and dahil sa hindi niya makayanan ang salita ng Diyos, aalis siya. I do pray na hindi kayo enemies of Christ. Idadahilan na lang niya yung mahaba ang praise and worship, idadahilan na lang niya yung offering, idadahilan na lang niya yung kung ano-anong chismis. Kahit saan ka naman lumipat, kahit saan ka magpunta, may offering, may chismis, may kapintasan, may imperfection, hindi ka rin makatakas eh. Ang totoo, idadahilan mo na lang yan dahilan sa baka may mga pagkakataon ng Diyos, mayroon lang gustong itama sa iyo at ayaw niyang hangga-hangga, enemy ka ng cross at enemy ka ni Christ. But sadly, may mga ilan na pag hindi na nila kaya, they'll be going to live. And it says on next verse, they never really belong to us, because if they had been a part of us, they would have stayed. They would have stayed with us. They will fight for us. They will fight with us. And it says on next, but they left, and this shows that none of them really belong to us. Philippians 3 says, for as I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemies
of the cross of Christ. Their destiny is what? Destruction. Their God is their what? Stomach. And their glory is in their shame. Their mind is set on earthly. What are these people? Para bagang minsan, ang tingin nila, hindi na sila mamamatay. Masyado silang abala sa mundo. They love the world. Para bagang tingin nila, ay hindi na sila mamamatay. I always anticipate every day in my life in eternity. This is no joke. Every day, literally, I always think about my eternal destiny. What makes me aware, what makes me on guard, it's because I know that my life here on earth is just temporal. I know, hindi ito gawa at sa tulong at biyaya ng Diyos, ito inilagay ng Diyos sa aking puso at isip. Kaya ako nagiging mapagbantay dahil alam ko ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lang with all the hardship, stress. But still, thinking about the glory, walang katiting itong mga pinagdadaanan, wala. Doon sa kaluwalhatiang hihayag sa atin balang araw. Walang kwenta ang mga dinadaanan mong pagsubok, walang kwenta yan. Maliit lang yan kumpara doon sa kaluwalhatiang hihayag sa iyo balang araw. Walang kwenta yan. Yung tisod mo, tampo mo, walang kwenta yan. Bularit lang yan. Why not fight? Bakit hindi ka lumaban dyan? Bakit hindi mo i-overcome yan? Bakit hindi mo i-rebuke yan? Bakit mo hindi baon ang sarili mo? Sasabihin mong hindi ko pa hiintulutan. Nalalamunin ako ng bagay na ito na nakasasama lang sa aking isip at puso. Your eyes. Your eyes. Sino yung mga enemies of Christ? Because these people, they only think about their earthly things. Ang mga iniisip nila ay puro ang mga bagay dito sa lupa. Wala silang ibang inatupag kundi yung bagay dito sa lupa. Magbilang kayo, count your days. Lord, teach us to number our days. Sabi ni Moses, Lord, teach us to number our days. Teach us to number our days. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 50? 60? 70? 70? Ano ka na? 70? Praise the Lord. Malapit ka na. Totoo. Nagpapakatotoo. Hindi naman ako sasabi. It's the Bible. God only gave 70. The Bible says, malapit ka na. Kung sakaling magkaroon ka pa ng bonus, praise the Lord. Siguro yung bonus na yun, bibigay ni Lord sa iyo kasi hindi pa niya nakikitang karapat dapat ka pa. Baka naman may mga bagay na gusto pang dapat mong ayusin at itama bang buhay ka, gawin mo na. Gawin mo na. Kaya ka ini-extend ng Diyos kasi gawin mo na yung dapat mong gawin. Itama yung dapat itama. How old are you? 40? Hindi ka rin makakaasa na sasabihin you still have 30 years. No way. Lalo na kung matakaw ka. No. Oh. Marami namamatay na maaga dahil sa pagkain. Malay mo rin, nagpa-check ka ba, hindi mo naman alam yung mga disease na nasa iyo simula ng isilang ka. Kaya nga maraming mga atleta ngayon naglalaro tapos biglang aatakihin, pero atleta yan, talagang fit na fit, ang ingat sa pagkain, pero bigla na lang mabubuwal kasi bakit pala may defect ng kanyang puso the moment na naisilang yan, defective ng kanyang puso, physically speaking. Para lang siyang walking time bomb. No. You can tell. You cannot tell. You cannot hold your future. Huwag mo sabihin na malakas ka palagi. Kaya teach us to number days. Lord, teach me to number my days. Tulungan mo ko na magbilang ako ng araw. Tulungan mo ko. Maging conscious ako, Panginoon. Aware ako. Ayaw ko makipagbulahan sa Diyos, ni ayaw ko rin lokohin ang aking sarili. Yan ang isa sa mga takot ko. Sa paglilingkod ko, sa pagtayo ko rito sa inyong harapan, ayaw kong bolahin ng Diyos. Ayaw ko rin bolahin ang sarili ko. Mahal ko ang Diyos ko, at mahal ko rin ang aking buhay. Ayaw kong mapahamak. Hindi yung isyong hindi ko mayamyam na lokohin kayo. It's not that. Ang issue dito, hindi na kayo Ang issue dito ay yung aking ugnayang personal sa Diyos. Bagay na mismo ako nagbabantay sa aking sarili. Dahil ayaw ko maging fake. Ayaw ko maging hypocrite. Kung ako'y nakatayo dito sa harapan, nakikita niyo, yun na. Kasama niyo ako sa labas,
kumakain, kung ano nakita niyo, yun na. Wala na kayong pwede pa. Maibunyag kung makita, yun na. Mahirap ang maging faith. Hallelujah. Obserbahin na ninyo. Pagkain ko, lahat. Pagduya ko, lahat. Wala na. I live by the word. I'll see to it, I'm doing my job. Hindi lang ako dito nangangaral. Nangangaral ako sa Gozon almost every day. I'm teaching the people. Sharing the word. This is literal. And I'm doing this. Why? Because Lord teach me to number my days. Wag nawa that we only think about our earthly lives, earthly things. No, hindi nawa puro earthly things ang ating iniisip. Sana hindi nawa. Hindi puro makamundo, hindi puro sa buhay lang dito. Hindi puro yung ang sarap, hallelujah, kung binibigyan ka ng bonus ni Lord. Hallelujah, sarap. Sino ba lamang hindi aayaw na bigyan kayo ng bonus ni Jesus? Thank God. Pero those are just what? Added blessing. Hindi pag nandyan na yan, makalimut ka na kay Lord. Hindi. Temporary pa lang yan. Bigay lang ni Lord yan ng pansamantala. Say amen. Say amen. In the letter that I wrote, I told you not to associate with immoral people. Now, I did not mean pagans or unbelievers who are immoral, okay? Or greedy, or a thief, or worship idols. Because to avoid them, you will have to get out of the world completely. What I meant was that you should not associate with a person who calls himself a believer but is immoral or greedy or worship idol or is a slanderer or a drunkard or a thief. Don't even sit down to eat with such a person. Ang point dito ng Biblia, hindi naman yung, "Ay, makasalanan ka, makamundo ka, layas, layas!" No. Don't act like that naman. Ang point ko dito, you should be aware, maging aware kayo. Okay, let me read in Tagalog. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, ang mga immoral, sakim, magnanakaw, sumasamba sa Diyos, dahil kung iwasan niyo sila, kinakailangan niyo talagang umalis sa mundong ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisama na yung mga nagsasabing sila mga kapatid sa Panginoon, pero mga immoral, sakim, sumasamba sa Diyos, mapanlait, lasenggo, at magnanakaw ng ikapu. Hallelujah. Di huwag kayong makisalo. Di huwag kayong makisalo sa kanilang pagkain. Alam ko may mga babe Christian pa na dapat gabayan. Yes. May mga mananampalatayang nasa stage pa sila na nag-overcome. Hindi yun ang sinasabi ng Bibliang iwasan. May mga tao na kasalukuyang may kapintasan pero kasalukuyang pa rin nag-overcome sa buhay nila. Ramdam mo sa puso nilang gusto magbago. Ramdam nila sa puso mo nilang mahal nila sa Diyos, mahal nila si Jesus. Ramdam mo sa puso nila, they are a believer. They really love God at meron silang takot kay Yahweh. Ang mga ganun tao ay pinagtitiisan, pinagtsatsagaan, pinagpipray. Yes, you should. Pero I'm talking about those people, matagal lang mananampalataya. Sobra ng tagal. Sobra na. Pero hanggang ngayon, walang pagbabago. Ang sobra na, tagal na nila sa church. Umabot na ng 10 years. 10 taon. 1 dekada na. Pero ganun pa rin. Alam mo bakit? Huwag kayong palilin lang sa kasabihang yan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Bad company corrupts character. Ulitin ko. Bad company corrupts character. Ulitin ko. Bad company corrupts. Totoo yan. Kung ang kasama mo ay masamang ugali, bastos, puro negative ang lumalabas sa bibig, puro chismis, puro negative, paninira, reklamo ng reklamo, balang araw magiging ganun ka rin. Yun ang mga bagay na dapat mong iwasan na sinasabi ng Biblia. Mga naturing ang Kristyano, mga naturing ang mananampalataya, pero walang ibang lumalabas sa kanilang bibig, puro kundi negative. Ano mangyayari sa'yo? You will be corrupted someday. Kaya nga, yung kilos niya, ugali niya, namana mo, dati ang saya mo sa church, nagpupuri ka, malaya, hallelujah, hallelujah. Ngayon, nag-iba ka na rin.
Parang may harang na sa langit. Hindi ka na nakakapag-hallelujah. Nagiging critical ka na. Lahat tinitingnan mo na. Lahat pinagmamasdan mo na. Lahat. Yung sister, ito yung sinabi ni brother kahapon. Ito yung sinabi ni sister nung isang linggo. Siya. Kaya pala mukhang ganun. Kaya pala mukha. Siya pala. So, ano nangyari ngayon? Nasa yung Jesus na nasa puso mo. Nasaan? Hindi ka na makapokus on the Lord. Hindi ka na makasamba. Hindi ka na makapanalangin. Or because ang isip mo ay purong-puro na ng negative. Kasiran, karumihan. Bakit? Nakurap ka. Nakurap ka. Kaya ka nagiging mapagmantay. Do not associate with them. Masabi ng Biblia, you should be on guard. Last days na tayo. On guard ka. Kung alam mong last days na tayo, maglinis ka na. Maligo ka na. Maglaba ka na ng damit mo. Pagpag mo na yung dapat ipagpag sa iyong katawan. Alisin mo na yung dapat mong alisin. Kasi on guard ka. Mapagbantay ka. Alam mo, magpakatino na kayo at talikuran ninyo ang kasalanan. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkilala sa Diyos. May mga ilan sa inyo na mali ang pagkilala sa Diyos. Hindi pa ako umabot sa 3 klaseng binhi. Ang unang binhi is the seed of devil. And number 2, the human seed. And number 3 is the divine seed. 3 klaseng binhi ang makikita mo sa loob ng simbahan. At ito, huwag niyong i-miss ito. Ituturo ko ito sa next week. Siguradong marami sa inyong mabibless, maraming mapapaalalahanan, marami sa inyong lalaya, marami sa inyong maliliwanagan, at marami sa inyong mangingisay. I believe that. It's time. Ngayon, nandito kayo, ang dami natin dahil communion. Bakit? Pag wala ng communion, wala na rin kayo. Hindi kayo tutumbol again. Para baga minsan, Kristiyano ka lang pag may communion. Balang Katoliko ta, makinabang ka. Makinabang ta mo. You should be here. Father, I'm praying right now